Manong, pakisamahan po si Mireya sa likod bahay. Sa kulungan ni Feliz. Narinig ni Mireya na wika ni Rovan na labis niyang ikinagulat. Sa likod talaga nakakulong si Feliz? Hindi nga. Okay po sir. Ma'am, dito po tayo. Sagot naman ni Manong. Bago siya napasunod kay Manong, puno ng pag-aalangan na tumitig siya kay Rovan. Gusto niyang makasigurado kung nasa matino na pa ba itong pag-iisip. Sumama ka na sa kanya. Susunod ako. May kukunin lang ako sa itaas ng bahay para after this, aalis din kaagad tayo. May iba pa kasi akong sorpresa para sa'yo mamaya eh. Nakangiti nitong wika sa kanya. Wala na siyang nagawa pa kung hindi sumunod kay Manong. Nagtaka pa nga siya dahil habang naglalakad sila, sa likod talaga ang destinasyon nila. Hindi niya pa nga mapigilan ng mapahinto sa paghakbang, lalo nang marinig niya ang tahulan ng mga aso sa likod ng bahay. Dito po tayo, ma'am. Mahilig po talaga si sir sa mga aso kaya marami siyang mga alaga sa likod. Iba-ibang lahi pero wag po kayong mag-alala. Lahat po sila nakakulong na ayon na rin sa utos ni Rovan. Nakangiting wika ni Manong. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang muling ihakbang ang mga paa. Sa totoo lang, abot-abot ang kanyang kaba. Although maliwanag naman itong mga dinadaanan nila kahit na gabi pero nakakakaba pa rin. Lalo na't hindi niya kasama si Rovan ngayon. Ayun po siya ma'am, tulog po yata. Muling wika ni Manong sabay turo sa isang malaking kulungan. Puno ng pagtataka na sinipat niya ng tingin ang nasabing kulungan at na mapagtanto niya na isang taong nakahiga sa loob. Parang gusto niya ng pagpawisan ng malapot. Shit, si Feliz? Nasa loob ng isa sa mga kulungan ng aso? Manong, anong ibig sabihin nito? Bakit nandyan siya? Puno ng pagtataka niyang tanong. Ma'am, sa tuwing may kasalanan si Feliz, yan ang palaging nagtatanggap niyang parusa. Hindi kagaya sa mga nauna niyang kasalanan na oras lang itinatagal niya sa kulungan na yan. Ngayon ilang araw na siya dyan. Mukhang sobrang ginalit niya talaga si Rovan. Kaya matindi ang parusa sa kanya. Paliwanag ni Manong sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapailing. Hindi naman siya bato para hindi maawa sa kalagayan ni Feliz, no? Gagong Rovan yun ah. Kakaiba ko magbigay ng parusa. Ah! Sino ka? Multo? Multo! Akmang lalapit na sana siya sa kulungan ni Feliz. Nang malakas tong sumigaw na siyang dahilan, kaya mas lalong nagtahulan ng mga aso sa paligid. Layuan mo kung multo ka! Patay ka na! Patay ka na, hindi ba? Pinatay na kita kaya ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka! Umalis ka na! Patuloy sa pagsigaw si Feliz na parang nababaliw. Kaya naman imbis na lumapit siya dito, natigil tuloy siya sa paghakbang. Lalo na't alam niyang siya ang tinutukoy nito. Shit, ano to? Napagkamalan siyang multo ni Feliz. Nababaliw na bang babaeng to? Umalis ka na! Umalis ka na! Alam kong gusto mo kong isama sa hukay pero hindi pwede. Ayaw ko pang mamatay! Ayaw ko pang mamatay, Mireya! Umiiyak na wika ni Feliz na mas lalong ikinagimbal niya. So, iniisip talaga ng babaeng to na patay na siya? Shit! Samantalang si Rova naman halos takbuhin niyang pababa ng hagdan. Umakyat lang siya ng sandali sa kwarto niya para kumuha ng jacket na pwedeng ipagamit kay Mireya sa biyahe nila. Pero hindi niya naman akalain na tatahol lang ganito kalakas sa mga alaga niyang aso. Hindi niya tuloy maiwasang mag-alala para kay Mireya. Paano kung bigla na lang nakawalang mga alaga niyang aso at nilapa ang dalaga? Hindi to kilala ng mga alaga niya at may posibilidad talaga na yun ang mangyari. Shit! Dapat pala sinamahan niya na lang ito para tingnan si Feliz eh. Hindi sana nangyayari to. Diretso na siya sa likod ng bahay kung saan naabutan niya si Mireyang nakatayo sa hindi kalayuan ng kulungan ni Feliz. Si Manong Peter naman ay naging abala sa pagpapatigil sa mga aso. Samantalang na mapatingin siya sa kulungan ni Feliz, doon niya napagtanto na nagwawalang babae. Gusto nitong buksan ang nakakandadong pintuan ng kulungan. Anong nangyayari? Anong kaguluhan to? Feliz! Galit niyang sigaw, kaagad namang napalingon si Mireya sa kararating lang na si Rovan. Anong nangyari? Bakit siya nakakulong dyan? Seryosong tanong ni Mireya kay Rovan. Kaya lang bago nakasagot si Rovan, narinig naman nilang malakas na sumigaw si Feliz. Multo, Rovan! Lumayo ka sa babaeng yan! Multo yan! Nagbalik siya para isama niya ako sa hukay! Ayaw ko pa! Ayaw ko pang mamatay, Rovan! Umiiyak na wika ni Feliz. Hindi naman mapigilan ni Mireya ang mapangiwi. Samantalang si Rovan ay gulat na mapatiti kay Feliz na noon ay para bang nawala na sa matinong katinuan. Feliz, how dare you? Paano mo nasabi ng isang multo si Mireya? Galit na sigaw ni Rovan dito pero parang walang narinig si Feliz.
patuloy lang ito sa pagyugok sa bakal na pintuan ng kulungan. Halata sa mukha nito ang takot. Pinatay ko siya, pero bakit nandito siya? Gusto niya akong isama. Ah, hindi ako sasama sa'yo. Patay ka na eh. Patay ka na! Umiiyak na tumatawang wika ni Feliz. Wala sa sariling napatitig si Mireya kay Rovan. Hindi niya na alam kung anong sasabihin niya. Gosh, lumuwang yata ang tornilyo ng utak ni Feliz at hindi yata titigil hanggat nakikita siya nito. Ayos ka na ba? Nakangiting tanong sa kanya ni Rovan. Nandito sila sa loob ng living room ng mansyon at kanina pa siya tulala. Binigyan na siya ni Rovan ng mainom na tea at ilang pang mga sweet snacks pero lahat ng yun hindi niya nagagalaw. Paano ba naman kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa ni Rovan na ito kay Feliz. Ilang araw na daw nakakulong si Feliz sa kulungan na yun? Kahit na sino naman siguro, mababaliw hindi ba? Lalo na't ang lakas tumahol ng mga aso. Heist, kung ano-ano na lang ang kabulustugan ng mga naisip nitong si Rovan. Oo, malaki ang pagkakamali ni Feliz sa kanya, pero napaka-brutal naman itong si Rovan kung magparusa. Hindi na lang nito isinuko sa mga kapulisan para sana batas ng bahalang magparusa kay Feliz. Nakita ko kung paano natakot si Feliz sa akin kanina. Sabihin mo nga sa akin, Rovan, mukha ba akong multo? Seryosong tanong niya dito. Nagulat na walang siyang na malakas naman tong tumawa. What? Mireya, ano ba yung mga sinasabi mo? Multo? Baka naman magandang multo. Pabiro nitong sagot. Muli tuloy siyang napairap. Natatakot si Feliz sa tuwing nakikita ako. Nagsisigaw siya at sumisigaw siya ng isa daw akong multo. Heist, sinabi sa akin ni Manong Peter na ilang araw na daw si Feliz doon sa kulungan ng mga aso. Wala ka bang balak na ilabas siya doon? Seryosong tanong niya dito. Bakit? Gusto mo bang ilabas ko na siya? Kung gusto mo siyang ilabas, edi ilalabas natin. Pero hindi na siya pwedeng magpagala-gala dito sa loob ng mansyon or kahit saan. Ba, kung anong gawin ng babaeng yon. Isa pa, ikaw na rin ang nagsabi na baka lumubog ng tornilyo ni Feliz. Kaya kailangan niya na ding matignan ng mga eksperto sa pag-iisip. Para sure tayo na hindi na siya makakapanakit ng ibang tao sa hinaharap. Seryosong sagot nito sa kanya. Bahala ka na. Cargo mo na yung si Feliz dahil mukhang kasalanan mo pa yata kung bakit naging ganun siya. Sagot niya naman at mabilis nang tumayo. Babalik na siya ng villa, madaling araw na at gusto niya na ding matulog. Ang daming nangyari ngayong gabi at feeling niya, ubos na ang energy niya. Wala na yata siyang magiging lakas kung sakaling may mga panibago na namang pasabog itong si Rovan. Tama na muna ngayong araw, namimiss niya ng mga anak niya. Of course, cargo ko talagang babaeng yun. Huwag kang mag-alala. Ang mga nangyari sa kanya ngayon ay kulang pang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa'yo noon. Ngiti-ngiti nitong sagot sa kanya. Pagkatapos noon parang wala nang sumandal ito sa malambot na sofa na para bang wala tong balak na umalis. Tsk, oo naman, gusto ko rin namang mapanagot si Feliz sa ginawa niya sa akin pero hindi sa ganung paraan. Masyadong brutal ang ginawa mo sa kanya. Kahit na sino mababaliw talaga kapag ikinulong sa kulungan ng mga aso. Nakalabi niyang sagot dito. Natawan naman ito. Yan tayo eh. Akala ko ba matapang ka? Malakas ang loob at galit ka sa kanya. Bakit ngayon? Parang umaandar na naman ang kabaitan mo. Nakangisi nitong sagot. Dahil hindi ako kagaya mo no. Tumayo ka na dyan, uuwi na ako. Yamot niyang bigkas at nagpatiuna na siyang naglakad palabas ng mansyon. Naramdaman niya naman ang kaagad na pagsunod nito sa kanya. Teka lang hey, agad-agad? Hindi ka ba pwedeng umuwi? Nakalimutan mo na ba na may isa pa akong sorpresa sa'yo? Nakangiting tanong nito. Hindi niya naman mapigilan ng mapairap. May bukas pa naman hindi ba? Saka hindi ka ba napapagod? Wala ka bang balak na magpahinga? Yamot niyang sagot dito. Pambihira, anong oras na? Grabe naman ang energy ni Rova na ito. Hindi maubos-ubos samantalang siya feeling niya pagod na siya. Gusto niya na rin ipikit ang kanyang mga mata. Sa dami ng mga nangyari ngayong araw, hindi lang yata katawan niyang napagod, pati na rin yata ang emosyon niya kasama ng kaluluwa niya. Heist, pambihirang Rovan. Nagumpisa na naman yata ang taong ito na guluhin ang buo niyang sistema eh. Basta kasama ka, hindi ako makakaramdam ng pagod. Wala eh, alipin mo na ako at saka excited sana kung ipakita sa yung susunod kong sorpresa. Para naman matapos na rin to at hindi ka na magalit sa akin. Nakangiti nitong sagot pero hindi niya na yun pinansin pa. Mabilis nitong tinalikuran dahil ayaw niya makita nitong tipid ng ngiti na gumuhit sa labi niya.
Baka kasi biglang lumaki ang ulo't isipin ng taong ito na nakikipagbati na siya. Manigas ang Rovan na 'to. Wala pa siyang planong makipag-ayos dito para hindi masyadong lumaki ang ulo. Uli silang sumakay ng kotse. Nag-insist uli si Rovan na may pupuntahan pa raw sila pero hindi na siya nagpauto. Gusto niya na munang makabalik ng villa para ma-check ang kalagayan ng mga anak niya. Baka kasi hinahanap siya ng mga ito eh. Hindi sanay ang kambal na hindi siya nakikita sa tuwing natutulog ang mga ito sa gabi. Pagdating ng villa, seryoso niyang muling hinarap si Rovan. Gusto niyang ilatag ditong ilan sa mga kondisyones niya. Since gusto nitong dito sa villa tumirang mga bata, dapat lang na may rules and regulations. Siyang ilalatag sa pagitan nilang dalawa ng lalaking ito. Sa kwarto ng mga bata ako matutulog, seryosong wika niya kay Rovan. Pagkababa niya ng kotse, napansin niyang saglitong natigilan. Tumitik sa malayo na para bang malalim na nag-iisip bago nakangiting muli siyang hinarap. Okay, sa kwarto tayo ng mga bata matutulog. Wala namang problema sa akin yun eh. Nakangiting sagot nito. Rovan, hindi ka kasama. Kami lang ng mga batang magkasama sa isang silid. Why? Ama ako. Ina ka. Gusto mong makasama ang mga anak natin? Paano naman ako? Biglang seryoso nitong wika. Hindi niya na naman mapigilan na mapasimangot. Don't tell me na naiilang ka pa rin sa akin. Don't tell me na natatakot ka na baka may... Stop it. Hindi yan ang iniisip ko. Saka baka hindi tayo kasya sa kwarto ng mga bata. Yamot niyang sagot dito. Problema ba yon? Didikit-dikit tayong matutulog sa kama. Nakangisi nitong sagot sa kanya. Saka hindi mo ba napapansin? Ang cute ng mga anak natin. Mana sa akin. Pahabol nitong wikang hindi matanggap ng kalooban niya. Siya ang umiri at nagdala ng mga bata sa sinapupunan niya ng 9 na buwan, no? Tapos kinukuha ng gagong tong lahat ng credit. Hindi pwede. So I mean Rovan, natural na magagandang mga anak ko dahil mga anak ko sila. Nakalabi niyang sagot. Correction, mga anak nating dalawa. So ibig lang sabihin, sobrang compatible ng sperm ko at ng sperm mo. Nakabuo tayo ng maganda at mga gwapong bata. Kaya naisip ko lang, bakit nga kaya hindi natin sila sundan kaagad? Tutal naman. Rovan, ano ka ba? Anong sundan? Nahihibang ka na ba? Anong palagay mo sa akin? Child factory? Nandidilat ang mga matang wika niya dito. Saka anong gustong ipahiwatig ng taong ito na ibabalik nilang dati nilang relasyon? Na magsisex sila tapos mabubuntis siya ulit? Sa naisip niyang yun, hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng matinding kilabot. Di sa panaginip, wala na siyang balak pang bumalik sa nakaraan, no? Hindi niya na yata kaya. At saka, mas gusto niyang buhay niya ngayon. Tahimik at wala sanang makulit na Rovan na aali-aligid. Kaya lang naisip niya din, kung sakaling walang Rovan na aali-aligid, magiging masaya din kaya siya? Aminado siya sa sarili niya na nitong mga nakaraang 5 taon, nagiging abala siya. Na siyang naging dahilan kaya feeling niya nakalimutan niya ng lalaking ito. Pero iba na ngayon. Ngayong nakaharap niya na ulit ang ama ng anak niya. May kakaibang saya siyang nakakapa sa puso niya. At saka, nag-e-effort din kasi talaga tong si Rovan eh. Imagine, hindi siya din ito lubos na maisip na nagawa nitong parusahan si Feliz ng sobra sa inasahan niya. Baka nga siguro mabait naman itong si Rovan. Nag-iba lang ang pagkakakilala niya dito dahil sa sakit at stress na naramdaman niya noong nagsasama pa sila. Mas preferred kong malaking pamilya at maraming anak. Nagising lang siya sa malalim niyang pag-iisip nang marinig niyang muling magsalita si Rovan. Nakangiti na naman ito sa kanya ngayon kaya hindi niya maiwasang mapatitig siya dito. In fairness, hindi pa rin nagbabagong postura ng taong ito. 5 taon nang mabilis na lumipas pero parang hindi naman nadagdagan ang edad nito. Ito pa rin ang dating Rovan na nakilala niya. Gwapo, maskulado, brusko, tigit sa lahat, lovable. Char! San bandang room ng mga bata? Seryosong tanong niya dito. Nakangiti naman itong sumenya sa kanya na sumunod daw at nagpatiuna na nga itong maglakad papasok ng villa. Kaya naman, mabilis na rin siyang nagpasunod dito. Actually, kabisado niyang villa na ito. Sa nakalipas na 5 taon, wala namang nabago sa bahay na to. Kagaya pa rin ng dati. Maganda, malinis at kung siyang papipiliin ay mas gusto niyang tumira sa villa nito habang buhay. Sakto lang talaga sa isang malaking pamilya. Diretso sila sa 2nd floor ng villa. Tahimik siyang nakasunod kay Rovan habang hindi niya maiwasang pagmasdan ng likuran nito. Macho talaga. Saka parang kay sarap yakapin ng lalaking ito mula sa likuran nito. Sa paharap kayang yakap. Mas masarap siguro. Sa naisip niyang yun, parang gusto niya tuloy kutusan ng sarili niya.
Shucks, ano ba tong naisip niya? Nakakahiya. Nang huminto si Rovan sa isang nakasarang pintuan, otomatiko din na huminto sa paghakbang ang mga paa niya. Nakangiti itong humarap sa kanya, kaya kagad siyang nag-iwas ng tingin dito at ito ang silid ni Nicolas. Actually, malaki ang kama dito. Masyamak na malaki kumpara sa master's bedroom. Nakangiting wika nito bago buong ingat at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng silid. Katahimikan ang sumalubong sa kanilang dalawa. Mukhang tulog ng mga bata kaya naman nang tuluyan ng pumasok sa loob ng silid si Rovan, kaagad na rin siyang napasunod. Mula sa malamlam na liwanag na nagbumula sa lampshade, nakita niya tatlong batang humahimbing na natutulog sa ibabaw ng kama. Tabi-tabi ang tatlo at kisarap nilang tingnan. Ang mga anak ko, mahina niyang bulong. Dahan-dahan siya naglakad patungo sa kama at isa-isa niyang hinalikan sa noo. Good night, babies. Gusto sana kayo makatabi ni mommy ngayong gabi kaya lang, wag na. Ayaw ko maistorbong tulog niyo. See you later mga anak. Nakangiti niyang wika. Pagkatapos noon, dahan-dahan na siyang naglakad palabas ng silid. Nagbago na kasing isip niya, hindi na lang siya tatabi sa mga bata, lalo na't mahimbing ng mga ito sa pagtulog. Magre-request na lang siya kay Rova na sa guest room na lang siya matutulog para naman makapagpahinga na rin siya ng maayos. Hindi na kailangang sa guest room kang matulog. Pwede mo namang gamitin ang dati mong kwarto eh. Wika ni Rovan kay Mireya. Nandito na sila ulit sa labas ng kwarto ng mga bata at nasabi niya na din dito kung ano ang pakay niya. Pero ang guest room ay ayos na sa akin. Giit niya dito. Guest room or sa dati mong kwarto? Pareho lang yun, Mireya. Don't worry. Hindi na makataistorbohin eh. Kung pagod ka, pagod din ako. Kaya good night. Seryosong wika nito sa kanya at pagkatapos noon, naglakad na ito paalis. Nagtatakang nasundan niya na lang ito ng tingin. Pambihira. Bakit parang mainit na naman ang ulo? Tsk, akala ko ba nagbago na siya? Hindi niya mapigil ang bulong sa kanyang sarili. Isang malakas na buntong hiningang pinakawalan niya bago iiling-iling na naglakad siya patungo sa dating kwartong inuukopan niya. Pagdating niya sa may pintuan, dahan-dahan niyang binuksan yon. Kaagad na sumalubong siya pang amoy niyang familiar na amoy ng silid. Feeling niya bigla din siyang bumalik sa nakaraan. Lalo na nang tuloy na siyang nakapasok at doon niya napagtanto na wala man lang ipinagbagong buong paligid ng silid. Kagaya pa rin ng dati. Ang sapin sa kama at mga kortina ay ganun pa rin ang kulay, pati na rin ang pagkakaayos ng silid ay ganun pa rin. Well, may nadagdag pala at yun ay isang malaking portrait kung saan ang larawan ay walang iba kung hindi siya at si Rovan. Hindi niya tuloy maiwasang magtaka. Sure siya na si Rovan na nagpalagay ng malaking portrait na ito dito sa loob ng kwarto. Pero bakit? At sa kalarawan pa talaga nilang dalawa? Hays, dagdag isipin na naman tuloy kaya lang pagod na siya. Bukas na lang siguro siya mag-iisip. Ang kailangan niya kasing unahin ngayon ay ang maglinis na muna ng katawan para makatulog na. Wala sa sariling naglakad siya patungo sa walk-in closet. Pagkapasok niya sa loob, hindi niya mapigilan na mapanganga nang tumambad sa mga mata niya ang mas maraming gamit sa loob. Oo, nandito pa rin ang mga luma niyang mga damit at iba pang mga gamit. May nadagdag man pero ang isa-isa niyang tingnan ng mga yon, doon niya napagtanto na halos kasukat niyang lahat ng mga gamit na nandito. May mga price tags pa, so ibig sabihin bagong-bagong mga to na hindi pa nagagamit ng kahit na sino. Ang weird ni Rovan ha. Hindi niya maiwasang bigkas. Kumuha lang siya ng isang damit pantulog bago nagmamadaling lumabas ng walk-in closet. Bukas na lang siya mag-iisip. Bukas na lang siya magugulat. Nakakaantok na kasi eh. Ginawa niya na muna ang kanyang evening routine. At ilang saglit lang magaan ang loob niya na naglakad siya patungo sa kama. At walang sabi-sabing nahiga. Marahil dahil sa matinding pagod, mabilis din naman siyang nakatulog. Nagising na lang siya kinaumagahan nang maramdaman niya ang mumunting halik sa pisngi niya. Wala sa sarili nagmulat siya ng mga mata at otomatikong gumuhit ang ngiti sa labi niya nang sumalubong sa paningin niya ang mga nakangiting mukha ng mga anak niya. Mami, gising na po kayo? Ang malambing na boses ni Eliana, nakahiga ito ng kama at nakayakap ang mumunti nitong braso sa kanyang katawan. Mami, good morning po. I love you. Wika naman ni Nicolas. Nakatunghay ito sa kanya't kitang-kita niya sa mga mata ang matinding tuwa. Good morning, Mommy. Alam niyo po ba ang kulit ni Kuya Nicolas at Eliana? Pinigilan sila ni Daddy na huwag makulit para hindi daw po kayo magising. Pero ang ingay po nila, Mommy. May himig na pagsusumbong sa boses na wika ni Elijah. Kaya naman, mula sa pagkakahiga sa malambot na kama, dahan-dahan na siyang bumangon. Good morning, babies. Thank you for waking me up. I love you, babies. Nakangiti niyang wika.
Isa-isa niyang binigyan ng halik ang mga ito. Kay sarap pala sa pakiramdam ang ganito, yung pagising sa umaga, nakapaligid ang mga anak at puro nakangiti. Wala na siyang mahihiling pa. Nandito ang mga anak niya sa tabi niya, puro mga nakangiti at mukhang masasaya din. Sa ngayon yun lang ang mahalaga lalo na't wala siyang balak na mag-isip ng kung ano-ano, lalo na yung mga nakaka-stress na mga bagay. Sa ngayon masaya siyang nakikita ang mga anak niya na kontento at masaya. Wait a minute, where is your daddy babies? Tanong niya sa mga ito. He's in the kitchen po, cooking. He said he wanted to surprise us with a delicious dish he was going to cook. I'm so excited to eat now, mommy. Malambing na sagot ni Aliana. Hindi niya naman maiwasan magtaka. Nagluluto si Rovan? Hindi niya tuloy mapigilan na mapakibit balikat. Ilang saglit lang nagpasya na muna siyang magpaalam sa mga ito. Kailangan niya magayos para makababa na. Naghahanap na rin ng pagkain ng bituka niya at isa pa, gusto niyang makita kung talagang busy ba ang Rovan na yun sa pagluluto ngayong umaga.